Sana All Season 2 with your host, Artist Matt, reminding you of my mantra, walk, leave a mark, and make a difference. I am your co-host, Zillable, reminding you to always take a chance and make a choice or your life will never change. Gawing motivasyon kahit napilit pag di mo kaya yumuko na. Sabay-sabay tayo mag Sana All! Sana all, laging puno ng saya. Sana all. And this is your host, Artist Matt. And welcome sa ating Sana All Episode 2. Kamusta kayo dyan, guys? Are you ready for Episode 2? And I know na hindi pa kayo makamove on for Episode 1. Tama ba? Siyempre, napakagaling ng guest natin last time, no? Ang dami niyang binigay ng mga insights sa atin na talaga ng mga dapat nating kapulutan ng aral. But then again, if hindi niyo napanood ito, you may watch it sa YouTube. Just search for it, Sana All Confident Episode 1, and lalabas na yon right in front of you. And of course, mapapanood yung 4-part or 4 installment episode kasi nga sobrang haba niya. Umabot tayo ng more than 2 hours. And of course, tonight, wala nang patumpik-tumpik pa. Let me introduce my San Diego, California, our homegrown host, Zillable. Hi, good morning guys! O, diba? Para lalabas ka ng screen. Baba mo konti. Wait lang. Parang taka naman. Ano ba How yan? are Lagi you? na lang ang entrance ko. Okay naman. Bakit parang laki-laki ko? Ganun talaga. Big baby girl ka na. Ayan si Remus, oh, di ba? Naglalaro ka agad. So, yung mga talagang hindi mo makalimutan from last episode natin, yung episode 1. Or previous episode, I mean. Akin yung mga hindi ko pa nalalaman tungkol kay Ate Chloe. More on deep talks tayo last week than yung first interview natin kay Ate Chloe na more on bardagulan, di ba? So, we saw a different side of Ate Chloe. Yes, of course, kahit na nagpakita naman siya ng konti or an inch of seriousness nun. Kasi sana all masarap kakulitan ba yun or kakwentuhan yung last time natin. Pero nagbigay pa rin naman siya ng mga seriousness. Pero this time, yung last time natin, ay talagang sobrang serious niya, no? Na talaga namang mapapasabi ka talaga ng sana all confident, sana all ano tawag dito, successful. Pero syempre, kailangan, sabi nga nila, tayo kasi masyado nating tinitignan lagi yung success ng tao, ang superficial lang na tipong sana all ay maging ganyan din o sana ako din maging tulad niya. Pero we always tend to forget to see the sacrifices and whatsoever na dinanas niya bago niya narating yon, 'di ba? At saka tama yung mga sinabi mo na walang patapon dun sa mga sinabi ni Ate Chloe. Lahat you have to take it to mind and to your heart talaga kasi lahat may matututunan ka sa mga shinare ni Ate Chloe last week. Okay. Sige. Ito naman, excited ka bang makilala ang ating guest for tonight or malaman ang kwento niya naman? Syempre, ito kasi last week sabi natin, more on heart to heart ang mangyayari this week, di ba? Oh, lalo na meron sila kasing parang grabe yung connection ng dalawang to. Kaya naman kinuha natin as featured host si Chloe para naman at least maging super safe, feeling mafi-feel ng ating guest na super safe siya because we are promoting our show to be a safe space for everyone din naman. So, Cholo Cinco, let's all welcome him with a round of applause, please. Ay, mali. Mali pa yung napindot ko. Hello everyone! Hello, Sana All Confident! Hi, ma'am! Grabe naman yung entrance na yun! Hi! Diba sabi, kaya kailangan ko talaga mag-off ng background music kasi nga, meron talaga siyang pa-entra. Oh my God! Ganun lang yun! Ano ka ba? Nakabog yung entrance natin, Kuya Juan.
And grabe talaga, Cholo, kasi hindi ka naman talaga ganyan dati. I mean, kasi sinasabi ni Chloe, although nakikita ka namin, iba naman kasi pag nasa live stream, 'di ba? Nagkumakanta iba. ka and all, pero sinasabi nga ni Chloe na you have full potential. She really believes in you. Pero yun nga, kaya sabi niya, uy, kailangan alalayan niyo si Cholo kasi nga mahiyain yun and all. And nakita ko naman nung nagkita tayo, yung first ever na nagkita tayo, medyo mahiyain pa nga siya and all. Even though andun yung character sa live stream and all, pero iba pa rin. Ganun yung dynamic sa Kumu or in any live streaming app na talagang pwedeng dito, grabe yung character, pero andun pa rin yung pagiging introvert pala, pero kaya nila kasi nga it's more on, naisip nila it's virtual lang. Pero right now, sabi nga ni Kuya Base, talagang let's push for Cholo or push for Cholo because nag-bloom talaga siya. And kitang-kita nyo naman, di ba? Nagulat si Rhino. Yes. Paano yung gulat? Ikaw si, paano? Ay, wow! May pagsubo si Z. Parang iba na yun Teka na. So Z, first time mo bang makilala si Cholo or makita on screen si Cholo? No, kasi kapag dumadaan ako kay Ate Chloe, Cholo is always there. Oo, minsan nagpipikay pa nga silang dalawa, no? Yeah. And yung I think minsan kasi lang sila, discussion or talk to talk lang sila. Pero I never seen this part of Cholo. Yeah. Nagulat ka. Kaya 'di ba, gusto ko talaga siyang i-guess. Actually dati, dumaan din ako sa live stream ni Cholo. Sabi ko nga, Cholo, i-guess kita. Nung season 1 pa lang, sabi niya, pero mukhang mahirapan kayong mahanapan ako. Kasi 'di ba, lagi nating sinasabi, dapat may commonality for the month. Yes. Sabi niya, naku, mahirapan kayo kung anong sana all sa akin. Pero sakto naman at nakakita tayo ng tamang sana all for him. This And that's one. sana all Yay! confident. Confident. Okay, sige, start na tayo. Ready ka na ba, Cholo? Handa na ba kayong gisahin ako? Questions na hindi, siguro natanong mo na sa sarili mo, pero Naku, ano kaya yun? just to remind you, ganun. Naku, nakakagulat yung mga ganun. Tao ba ako? Mga ganun tanong? Kung natanong sa sarili, kasi minsan ako tinatanong ko sarili ko yun. Grabe naman. Ayan, so as always, we wanted to know who is Cholo before owning his confidence and how important is it for you to have this confidence? Unang tanong. Naku, English. Na-English tayo, be. Oo. Grabe. That wonderful, very deep question. Ayun, sige. Tagalog na natin isagot, 'di ba? Sino ba si Cholo, 'di ba? Bago siya naging sana all confident, 'di ba? Cholo, Yes. siya yung iba kasi yung version na yung nakikita nyo ngayon. Yung mga nakaraan na nakikita nyo is Cholo version 1.0. Pero andyan para si Cholo 1.0, nag-exist pa rin siya. So itong nasa harapan nyo as Cholo 5 2.0. O, diba? Siya yung version na, sige, simulan mo natin kay 1.0. Yung si Cholo 1.0 kasi, yun yung taong mamahiyain. Hindi mo makakausap basta-basta unless kung magiging komportable na yung tao sa'yo. Depende sa mga nakakasama, ganon. Tapos ito naman si Cholo 2.0, ito yung parang feeling parang siya, pop star, ganon. Parang as a performer, ganon. Kabog-kabog, ganon. Itong si Cholo 2.0, siya yung tumutulong kay Cholo 1.0 kung paano maging parang palaban. Paano maging daring, ganun. Kasi si Cholo 2.0 talaga, daring siya, confident. Siyempre, yung parang siya, parang extroverted one. Itong si Cholo 2.0. Ito si 1.0, siya, may pagka-introvert. Minsan pero nalilito pa rin ako. Minsan ko nung klaseng animal ba ako? Anong klaseng breed ba ako? Minsan ko, depende sa mood. Ganon. Okay. Ayun. So, si Cholo 2.0 ay
tinuturo ang maging daring si Cholo 1.0, hindi naman umabot sa punto na si 1.0 ay deranggery sa sarili. Hindi naman gano'n. Ano siya, tinuturuan siya kung paano maging, maging palaban. Kahit sa anong pagsubok or challenge na dumadating sa buhay ni Cholo 1.0. Kasi syempre itong personality ni 2.0 kasi syempre performer. Parang nakakalimutan mo muna yung pangyayari sa reality. So parang mas na-express ko yung sarili ko sa performer dito. Through live streaming, through guestings, ganyan. Kaya kumbaga parang ito kasi kinreate ko tong sabi ko, kahit ako din napapasana all ako sa mga ibang tao, sa mga ibang artists ng mga, kumari, sana all kasing confident ni Matt, sana all kasing confident ni Lady Gaga, yung mga stars, yung mga gano'n. O, diba? Sabi ko, Ka-level ko Lady Gaga. napapasana all ako sa kanila. Grabe, sana all confident, sana all swabe ang galaw. Grabe yung mga vocals nila, yung artistry nila, yung creative mind nila. Nahahanga talaga ako sa ganyan. Yung ginawa ko, syempre si Cholo 1.0, napakamahiyain ng tao. At hindi siya ganong kadaldal. Hindi siya ganong ka-approachable sa mga tao. Talaga kasi mahiyain talaga. Sabi ko, what if gumawa ko ng parang another persona? So, inisip ko siya. Inisip ko talaga siya, gumawa ka ng panibago parang pagkatao na hindi ikaw. So, pasabihin natin, buuin natin si Cholo 2.0. Para kahit paano makalimutan muna si Cholo 1.0. Si Cholo 1.0 talaga, napakamarupok na tao talaga. Oo. Gawin nating lahat na parang si Cholo 2.0, buuin natin na para lahat kabaliktaran ni Cholo 1.0. Ganon. So, gaano ka-importante na si Cholo 1.0 is nandyan pa rin sa buhay ni 2.0? Oh, that's a good question. Oo, grabe na. It's getting deep. We want it deep. Ito yung importance ni Cholo 1.0 kay Cholo 2.0. Ito si 1.0, tinuturuan pa rin na mas maging makatao si 2.0. Kasi si 2.0 talaga, may pagkamaldita talaga. So parang yung, sabihin natin yung the angel and the devil, yung parang may bubulong sa'yo. Parang ganon. May extremes. Both Parang extremes ganon. siya. Parang ganon. Ganon. Okay. Na kung paano parang, kasi syempre si Cholo 1.0 may pagka-soft-hearted pa rin. Ito si 2.0 talaga overly confident. So maraming mga taong na i-intimidate din kasi dahil nga sa inaarte ko ngayon. So siguro si 1.0 para yung kahalagahan niya sa akin ngayon. Parang mas ipapakita ko na lang siya sa mga taong genuine sa akin, yung mga taong totoo sa akin. So parang ito si 2.0, maging parang maskara muna siya sa harapan ng mga taong hindi totoo sa akin. So para siyang bitch detector. Parang gano'n na, parang, sorry for the word. Oo. Okay. Sorry for the view. Okay lang. Kaya censor nyo na lang po yun sa episode na to. Ayun, so nakita ko I-edit yung naman natin comment. siya. Oo. Sorry na. Ito, balikan natin yung comment ni Rhinosaurus. Saurus, para siyang dinosaur, no? Para siyang Oo. Rhinoceros. Ayun, Rhinoceros. Ayan. Only those who deserves will bear to see the 1.0. Tama. Yeah. Tama. Mga taong deserving lang. Kasi yung dating ako, siya yung tao na maraming taong umarabyado sa kanya, maraming taong tumapak sa kanya. Maraming nagtry sumira, pero nandito pa rin ako ngayon sa inyong harapan. Nagmamaganda. Maganda Handang naman lumaban talaga. sa kahit ano mga pagsubok ng buhay at sa mga taong mapanira at mas mag-grow as a person. Paano mo ba siya na parang si 2.0 is more on the performer side, kapag may performance biglang snap, eto na ako ngayon, or paano ba? Actually, syempre, para siguro etong si 2.0, parang gagamitin ko lang siya dito sa
mas magagamit siya through performing, through Mhm. pag may mga events like this, kunwari sa mga Kumu events, pag umaattend. Pero ano no, talagang at least 'di ba? You know where to put or where to use or where to show the other side of you. Na tipong pagka-performance ito yung gagamitin ko. Na kahit na pagod na sa pakikisalamuha si 1.0 pero kailangan ko mag-switch para ito magamit ko na siya kasi nga I have a performance at kailangan umaura ako or kumabog na naman ako for the night or something like that. And so this is more on an alter ego na wherein you can switch on and off, parang ganon. Ayan, correct. Sa pag-explain ng nais kong iparating. Talagang, aray, salamat. Salamat sa pagpaikli ng sagot. Saan Pero- tayo umabot, di ba? Pero minsan ba, nalilito ka kung ano yung ipapakita mo? Oh, kasi kunwari may ganon, no? May ganong eksena. Like, let's say, nasa 1.0 ka, tapos biglang may something, and then lumalabas si 2.0. Kunwari kasama mo yung kunwari kasama mo si Noe na 'di ba kailangan mo 1.0 kasi nga siya yung kasama mo, dear friend. Tapos biglang may lumapit, "Uy, si Cholo 5, kanta ka naman." Sabi, transform kagad tayo. Handa tayo pag ganyan. Oo, yung katulad niya no, meron bang time na nagmi-mix si 1.0 tsaka si 2.0? Tsaka meron kasing may times din naman na some of us na tipong ganito dapat yung character kapag nasa family. Na tipong hindi nila dapat alam yung ginagawa ko sa ibang part, parang ganon. May ganon din kasi we tend to separate our personas din naman. Ako, nangyari din sa akin yan. So paano kapag you are being surrounded by both, na tipong ano ba talaga gagawin ko? Parang nasa echo zone ako wherein nasa gitna dapat ako ng two opposing bodies or something like that. Or hindi pa naman nangyari. Hindi pa naman, actually nangyari yan. Kasi si 1.0, parang paulit-ulit na siyang ginagamit si word na si 1.0 no. Si 1.0 yung sinabi ko nga kanina, doon lang sa mga taong Teka, pakiulit nga. Ayun, yung sabi mo kanina pagka Yung pareha silang nandoon, yung public people na tinatawag, tapos and yung very personal people nagsama-sama. Sino ano ba dapat yung meron bang struggle na gano'n na kailangan, uy, wait lang. I need to show my 2.0 kasi I need to entertain this public people. hirap nga no, napaisip ako kung pangparehong yung mga taong dapat napakitaan mo ng personality or yung pagkatao na ihaharap mo sa kanila, no? Actually, ang hirap no. Paano yun? Paano ko hahatiin yung sarili ko? O, diba? Baka naman si Wonder Woman ka nun, biglang punta lang sa may phone booth, tapos 1.0, uy, Hannah Montana pala, di ba ganun si Hannah Montana? Sa The Movie, Ay, yung oo, papalit-palit siya ng costume. Sa isang lugar lang. Pero anyway, baka hindi mo pa nga naranasan, kaya medyo napaisip ka right now. So, Oo, pero hindi it's something to ponder on na baka, what if mangyari ngayon? No? Later on na lang, pag-isipan mo, tapos balitaan mo kami kung anong ginawa mo. Sige, i-chat na lang kita. Sige, meron PMP lang na lang. Ayan. Sige. Oy, 3 minutes na lang ay papakilala na natin ang ating featured host and definitely magiging match personal ito. At sana ay nakaisip ka na ng sagot mo dun sa isa sa mga itatanong niya sa iyo na na-reveal natin last time. Na may connection din naman sa kanya, 'di ba? Na kung ano yung na-impart niya sa iyo. So, may sinasabi si Rhino. True, basta ako so far nasa mental part pa lang na achieve ko sa compartmentalization, sa pag-compartmentalize. Rhino, go for it. Oo, ano yung word na? Compartmentalize. Oo. Ayan. So, let's move on. So, ano yung tatlong paborito mong qualities about yourself? Okay, as a whole na to. Or let's just say na doon na tayo sa may yung much confident cholo na. Kasi para naman sana all confident. Let's go. Ako kasi talaga, sa totoong bilang tao talaga, sa totoong ako talaga, na soft-hearted talaga ako. Mhm. Malambing ako. Pag may mga birthdays, ganyan, pag meron akong gustong i-surprise, binibigay ko, ganun. Very ma-effort.
No? may effort ako. Yung alam mo, yung gusto ko lang yung makisalamuha sa mga taong yung mga alam mo worth it yung energy, time and Yes. effort, pagbibigyan mo. Energy not wasted. Parang ganon, Oo. no? Kasi para sa ang dali kong maka-absorb ng mga energy na kahit hindi mo pa kilala yung tao. Sabi ko parang hindi ko bet to. Parang may iniisip Like nakaka-drain to sa akin. sila. Parang gano'n. Sabi ko hindi ko bet ang vibe nito. Nava-vibes mo kagad kung bad vibes or good vibes. Oo, gano'n. May gano'n ako. Sabi ko, okay, distance ako. Tapos marama ko na lang sa isang araw, okay. Tapos may nagkwento sa, alam mo ba yung ugali niyan? Ugali nito, ganyan. Ay, sabi ko, hindi pa nga nagkakamali yung paghihinala ko sa takin, hindi ko pa nakikilala. So, lagi mo sinusunod yung gut feeling mo. Oh, yeah, the gut feeling. That's the word. Thank you. Thank you, Z. Thank you for helping me. So that's number 1. No? Yung o baka 2 na rin, pwedeng 2 na rin kasi yung isa more on empath ka rin. Na tipong you feel kapag good vibes or bad vibes. Tapos yung isa is ano yon? Soft-hearted. Okay, bago mo isipin yung isa pa or dalawa pa, let me introduce our featured host. Last time, the discoverer, the believer of Cholo and the nanay of Cholo, Chloe Faith 77. Tapos nag-CR pala, no? Wala pala siya. Ayun! Oh, di ba? Hi, Mir! Oh my Asawa ko. Sana may damit siya, no? Meron Hindi namin nakita, pero more on background lang yung nakita namin eh. Kaya hindi din kahit papano. Ako Kita niyo yung mga boxes ko dito, guys. I'm leaving it out of box. I have to tell you something. Alam mo, sometimes si Cholo talaga nagpe-pending. So, I'll answer the question for you. Ang 3 qualities ni Cholo na sometimes kasi you need somebody to remind you, right? Kung ano Yes. yung quality mo. Kasi, di ba, tinanong niyo ako last week and I couldn't answer that. So, based on my experience with him, I think ang para sa akin tungkol kay Cholo, he's very caring, very patient, and he may not realize that, but he's very matured for his age. Oh, matured for his Very age. patient si Cholo, you know. May Kasi, very patient siya, maalaga. 12 pa lang si Cholo kasi, di ba? Oo. Very mature for his May I ask though kung ilang taon na si Cholo? Kung okay If you lang. don't mind. Yeah, if you don't mind. I'm 15. Wait. I'm 23. 23. Oo, 23. 23. Okay. Maturity. Nakimaling, hawak kang ganyan. So yung maturity level niya is beyond 23 in terms of different aspects of life. Parang ganon. Ang ganda ang gusto ko yung sinabi yung term ni Chloe na minsan si Cholo kasi nagpe-pending. Nung una inisip ko anong pending, yung parang yung nagsasabaw. Ayan, so let's go on. So, Cholo, so tell us one of your fear. Ano yung kinakatakot mo? And kung na-experience mo na ba tong kinakatakot mo? And paano mo siya na-overcome? At kung hindi naman, ano ang gagawin mo kung yung fear na yon biglang dumating sa buhay mo? Okay. Sige, i-chop-chop What is my natin. fear? Dati, natatakot akong mawalan ng kaibigan, mawalan ng karamay, ganon, dati. Hanggang sa syempre nasaktan ako, ang dami nag-betray sa akin, ang dami naging traidor, maraming tumapak sa akin, maraming hindi ko masabing word talaga dapat talaga may censor. Depende pa rin sa tao. Pero yun nga daw, we are sorry to hear that na a lot of people natapakan ka, na-betray ka, and kung ano pang mga words na hindi mo nasabi. So yun talaga, before daw ay yun daw yung fear niya. Yung Mawalan. kaibigan. Yeah. So, So, ano yung ginawa mo? Ano yung ginawa mo to overcome na hindi na matakot na mawalan ng kaibigan? Siyempre, nung naranasan ko nga na mawalan ako ng kaibigan, naging Pero may mga ibang kaibigan, kasi may mga iba't ibang klase kasi ng kaibigan. May mga kaibigan talaga na pang close mo talaga. Na asing close mo talaga na parang kapatid mo, ganyan. May mga kaibigan na klaseng kaibigan na pang good time lang. May mga kaibigan na pang nakaklase mo lang.
Ganon. So, pinagitingin ko sa kaibigan nun, parang generalize ko talaga na ano ba yung wala na, sabi ko, wala nang totoo sa mundo. Nagwawala na talaga ako nun. Sabi ko, lahat kayo mga peke, ganyan. Nagwawala talaga ako isa. Tapos hanggang sa may mga pagka talaga yung mga totoong kaibigan mo talaga, kahit na anong ugali yung maipakita mo, o anong maugaling yung... Siyempre tao din ako, may Yeah. nega rin sa kaugalian ko. Tapos doon mo kasi malalaman pag nilabas mo pa yung totoong ikaw, doon malalaman kung sino yung magsistay. Diba? Yun yung mga totoong kaibigan para sa akin. Kaya ngayon hindi na ako natatakot mawala ng kaibigan, kasi syempre parang kahit paano na-build ko yung sarili ko na improve yung sarili, na improve yung self. Kasi syempre, yung sabi ko kanina, masyado akong naging marupok. Masyado akong naging... Hindi naman, sabi mo nga, kilala ko si Cholo is not everything na nakikita natin again online is what it perceived to be. So, siguro yung tanong ko lang, given na younger ka, anak, my question to you is, what do you think, give me, not to full details, ano yung sa tingin mo, yung nagpa-lower, was there a life event sa buhay mo where you feel deflated or talagang yung nagpababa ng self-esteem mo? Like, what is that? And then, if you were to face it again, kung mangyayari uli yun, how would you handle that? Kung papabalikan ako sa sitwasyon na yon, siguro mas mag-iisip ako ng maraming beses. Kasi nasa sa'yo yun eh. May mga pagbabago, may mga magiging pagbabago pag nandoon ka sa sitwasyon na yun, kung gaganti ka ba or didistansya ka na lang. May delay nga, no? Pero sabi nga ni Rhino, true, sayang energy, focus na lang sa self-development. Ayun. Yes. Tama. Ganun na lang. Tapos, tinitake ko na lang as a lesson yung mga nagiging pangyayari sa buhay ko. Tapos magpo-focus na lang tayo sa mga magagandang bagay. Kung paano mas maging siguro maging mabuting tao. Pero syempre hindi naman inaamin ko, hindi naman all the time mabuti din akong tao. Parang yung depende nga sa taong pinapakita motibo sa akin. Ayun. Ba't gaganti imalin natin atakin sila sa puso while sleeping, di ba? Grabe naman. Habang natutulog. Yan na naman si Rhino being Rhino. Si Ryan. Okay, kung nandito si Mitch, sasabihin niya na naman, Rhino ka talaga. Okay, ano sabi ni Duende Z? Huwag i-adapt ang mga negative sa paligid. Be positive always. O, di ba? Okay. Ayun. So, yun. Ayan. Na tipong pag-isipan mabuti daw. Yun daw yung gagawin niya. Kung sakali mang bumalik siya dun sa time na nagpababa ng self-esteem niya, yun ang gagawin niya, pag-isipan pang mabuti kung gaganti daw ba siya dapat o kaya naman ay siguro move forward or moving on or whatsoever ang pwedeng gawin niya. So, madami siyang options na ilalatag muna sa sarili niya. Yeah, may Okay. mga naging best friend din naman ako in real life. Kay Kiara, nanonood sa akin ngayon. Best, ayan. Siyempre din dumating sa buhay ko si Mami Chloe na dito sa Kumu. Kahit sa virtual ko lang siya nakita. Ano talaga siya, blessing siya na dumating sa buhay ko. Kasi si Mami Chloe talaga yung nagturo sa akin na lumaban. Lumaban sa mga bagay. Kuwari, hindi ko talaga makalimutan sa kanya yung sinabi niya sa akin na you have to speak up. You have to stand up for yourself. Yun sa mga taong sa taong parang feeling mo parang nasasaktan ka na. 'Di ba? Kung nasa katwiran. Ayun, tapos lagi siya lagi nagre-remind sa akin na mag-focus sa self-growth at maging always look on the good. Ganon. Talagang blessing siya talaga na dumating sa buhay ko.